Magandang araw sa inyong lahat. Isang panibagong talakayan na naman ang pag-uusapan natin ngayon sa pagitan ng NBA playoffs, partikular sa serye ng Oklahoma City Thunder at Los Angeles Lakers. Kung matatandaan natin guys, ang serye sa first round, recap lang tayo, ang Oklahoma City Thunder ay winalis ang Phoenix Suns 4-0. Habang ang Los Angeles Lakers naman ay tinalo ang Houston Rockets 4-2 in 6 games. So ngayon, sila ay naghaharap sa second round. At sa kasalukuyan, kakatapos lang ng Game 1 and Game 2, may kalamangan ang Oklahoma City Thunder 2-0. So 2 games to none. Para maka-advance sa next round, kailangan 4 games ang may panalo mo. So race to 4. So, malaking advantage to para sa Oklahoma City Thunder. Lalo't kung matatandaan natin, ang Oklahoma City Thunder ay sadyang fully built, napakalakas na team. Mga bata pa pati ang mga players nila. Habang ang Los Angeles Lakers ay pinangungunahan ni LeBron James na isang 41-year-old. Di ba nakakabilib? 41-year-old. Habang si Luka Doncic ay hindi pa maglalaro. Hindi pa naglalaro kasi may injury pa siya. So matagal-tagal pa, 8 weeks pa ang base sa reported na update, 8 weeks ang itatagal ng kanyang injury. Ngayon nasa ika-5th week na. So mostly hindi na makakalaro ang si Luka this series. But pag-usapan natin ngayon, ano ba yung key takeaways sa nagdaang Game 1 and Game 2 sa laro ng Oklahoma City Thunder at ng Los Angeles Lakers? Matatandaan natin, nung Game 1 at Game 2, halos same lang ang pacing. Halos same lang yung style ng laro ng dalawang koponan. Ang Los Angeles Lakers sinusubukan makadikit lalo na sa first quarter and second quarter, habang ang OKC ay lumalayo pagdating ng third quarter at fourth quarter. Isang patunay na nag-gas out po ang Los Angeles Lakers sa second half. Isang big key factor kung bakit nanalo ang OKC ay ang kanilang team collaboration. Halos lahat on and off the floor, in statistics, lahat nagmamatter. Lahat ng players nagagamit, naro-rotate. Kaya isang malaking factor rin ito kung bakit sila nananalo. Maganda ang kanilang team chemistry. Habang sa Los Angeles Lakers naman, nakita natin na may improvements, lalo't nagbalik na si Austin Reeves. Subalit marami pa ring developments na kailangan. At saka mga experiment maybe sa kanilang lineup na kailangan gamitin. Kumbaga, kailangan magamit pa ng Los Angeles Lakers ang mga natitira nilang resources. Mag-trial sila ng panibagong rotation para kung sa ganon, kung ano maging effective ay makikita na lang yan sa laro. But sa nakikita natin, sadyang merong edge po ang Oklahoma City Thunder sa ngayon. Ngayon, pag-usapan natin ang nagdaang Game 1 and Game 2. Mapapansin natin sa statistics, particular ang free throw attempt. Kita naman natin na pabor sa OKC Thunder. Ang mga Lakers nakakakuha sila ng foul, pero i-compare natin sa free throw output ng OKC, mas mataas talaga ang OKC. And sinasamantala nila yon. Kumbaga, nasushoot nila almost, kung hindi man lahat. Malaking tulong rin yon kasi ang free throw, pag na-beat ka, mapafoul mo yung player, so magte-take na siya ng free throw sa line. So parang literal siya na pina-score mo lang kasi walang bantay free throw. So pangalawa ay yung players mismo. Ano ba yung problema ng Los Angeles Lakers? Ang problema nila ay nung Game 1, si LeBron James ang nag-carry out. Subalit ang mga role players na inaasahan na tutulong sa kanya ay hindi gaanong naramdaman. Lalo na yung
particular yung turnover. Ang taas ng turnover ng Lakers. Sabi nga natin, nung sa serye pa ng Lakers and Rockets, big factor na yung turnover kasi nakaka-fast break ang Rockets. Mas lalo na ang OKC na mas malakas sa Houston Rockets. Nagagrab and natitake nila yung advantage and opportunities. Pangalawang punto, nung Game 2 naman, si Austin Reeves ang nagpakitang gilas. Subalit ang kanilang ibang players katulad ni DeAndre Ayton ay naging maalat. Maalat sa shooting, lalo na sa field goal, na parang may langis yung kamay ni DeAndre Ayton. Hopefully, ma-improve yan. Isa pa yung mga easy or entry passes ng Lakers na dapat easy basket lang, ay hindi nila nagagawa kasi nai-intercept, na de-deflect ng OKC yung bola na nagli-lead from defense to offense. Sa game plan wise, maganda naman ang pinakita ng parehong koponan. Subalit, makikita natin na meron lang talagang big edge ang Oklahoma City Thunder. Ngayon, ang defensive presence, big factor pa rin, liability siya para sa Los Angeles Lakers kasi kung sa offensive, nagto-turnover sila. Sa defensive, wala silang elite na big man aside from DeAndre Ayton. So, sino babantay kay Chet Holmgren? Sino babantay kay Isaiah Hartenstein? Tapos, yung bench pa nila, mas deeper ang bench ng OKC compared sa Lakers. Lakers need to utilize their bench para matry nila kung effective. And so on, makakatulong sa bilang contribution sa overall team output. Yung mga role players, isa pang punto, katulad ni Luke Kennard and Marcus Smart, they need to be activated. Lalo na sa Game 3 na mangyayari bukas, na home court nila ng Los Angeles Lakers, they need to be activated. Kasi, mga role players, sila yung supporting under ni LeBron James. So, kailangan lahat sila synchronously nagko-contribute sa team. Isa pang problema ay yung missed calls. Alam na natin pabor ang ref sa OKC. So, kailangan i-limit na ng Los Angeles Lakers ang kanilang marami silang foul trouble within these past two games. Limitahan sana nila yung contact. Pwede naman mag-defend but not fouling. It depends on the game plan. Bahala na ang coaches dyan. And yun, marami ng punto na kailangan pang i-develop. Nakikita natin improving ang Los Angeles Lakers, and sana makita natin ang lahat ng ito bukas at sa mga succeeding games. So hopefully maka-adjust sila. At yun lang para sa short analysis natin between the Oklahoma City Thunder and the Los Angeles Lakers. Game 3, tomorrow, Lakers home court. Good luck sa parehong teams. Good luck sa series. Thank you. Maraming salamat po sa inyong lahat.